Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo. Hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo mga Pilipino. Marikina Representative Stella Kimbo, ginagawang bobo ang mga Pilipino. Kimbo, inaming may mga blanko nga sa bicameral report, subalit mga typo error lang daw ito. Posible din daw umanong grammatical error o di kaya ay printing error. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. Tila ang babaw nga ng naging paliwanag ni Stella Kimbo tungkol sa mga blankong nakita sa bicameral report. Giit niya mga idol ay mga error lang daw ito ng mga nagtatrabaho sa House of Representatives, pero napunan na daw ang mga blanko. Saad pa niya, and she quoted, "There are some na typographical errors, blank sections, dahil ang ilan doon ay makikita naman in the bicameral report because the enrolled bill is now available for use of the public." Nasa archives na po. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo. Hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap kong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabihin typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito yan.
Matatawag niyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA. Dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratipikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error, kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Talagang hindi mapagkakatiwalaan si Representative Stella Kimbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Mag-comment lamang sa baba at maraming salamat sa panunood.